developments dito sa rice supply and prices and other agriculture issues. Darating siya mga 10 o'clock. Ganon din si former Political Affairs Secretary Ronald Llamas na tatanungin natin tungkol sa kanyang views sa forthcoming impeachment trial ni VP Sara Duterte. In the meantime, we'll ask Commodore Tariela to give us a rundown on recent developments sa West Philippine Sea. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, ang intention, bakit po ako nandito is to support actually the Kadiwa program, no? Na announcement, wala daw mic. Wala daw audio. Meron po, sir. Meron po. Ulit. Ano ba talaga? Meron na lang? Meron po. Oh, meron. Meron, okay. Okay. Ang dahilan po bakit ako nandito is to support yung pong Kadiwa program ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos na i-explain din po mamaya ni Asek Guevara. Ang Philippine Coast Guard po, kasama po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Department of Agriculture, we launched last week itong pong tinatawag nating Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda, KBBM project. Ang intention po natin dito ay dalhin ang isang fish carrier sa gitna ng dagat para po ang mga mangingisda natin mula sa Palawan ay doon na nila mismo ibibenta ang isda. And then at the same time, itong fish carrier na to na manned by the Philippine Coast Guard and jointly operated by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang magdadala ng pinamili nilang isda from the West Philippine Sea papunta po dito sa Metro Manila sa fish port, no? The objective of this project, dalawang bagay po, no? The first one, kung makikita po natin ang mga mangingisdang Pilipino from Palawan, they are already contented with the idea of mangisda sa loob ng territorial sea, no? Dahil una sa lahat, mayaman ang karagatan ng territorial sea natin sa Palawan. It's more than enough for them, no? Para pumalaot pa. Secondly, ang problema sa kanila kapag they will go further at kukuha pa ng large volume of fish catch, wala naman silang mapagpapasahan because it will have additional operational costs dahil they will travel all the way from Palawan going to Nabotas or fish port, no? So dahil dito, ang kailangan ng gobyerno para siguraduhin mas tataas ang supply ng ating mga fresh fish catch is to go in between the market and the fishermen themselves. So dahil dito, ang Coast Guard at ang BFAR ay nagkaroon na ng tinatawag nating fish carrier, MB Pamamalakaya. At ito mismo ang nakikipag-meet up sa ating mga mangingisda sa gitna ng karagatan at bumibili ng isda nila. And we tried doing this also in the vicinity of Baho de Masinloc, kung saan more than 20 tons ng isda din ang nabili ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources together with the DA Kadiwa program, no? So we can be able to motivate as well the Filipino fishermen to go out further the territorial sea ng West Philippine Sea para mas mataas ang bilang ng maritime activities natin. And secondly, I would also like to highlight, no, maraming mga kababayan nating Pilipino ang nagsasabi, nahihirapan sila makarelate sa West Philippine Sea, no? Para sa kanila, this is just a concern for the Coast Guard, for the defense, and for the armed forces of the Philippines. Ngayon, kung tataas ang bilang ng ating mga mangingisdang Pilipino nangingisda, obviously it will affect the food security of this country at tataas din ang antas ng kita ng ating mga nasa coastal communities na Filipino fishermen. At the same time, mararamdaman ito ng ordinaryong Pilipino dahil our objective is also to make sure na bababa ang halaga ng presyo ng isda. So, napaka whole of government, actually whole of society approach na to para maintindihan, maapektuhan ang lahat ng sektor ng lipunan. Mula mangingisda hanggang sa gobyerno, hanggang sa pinaka-ordinaryo at karaniwang mamamayang Pilipino.
Doon po sa paliwanag ninyo. Okay, tulungan niyo kami maunawaan. Hello, yeah. Yung dagat, dalawang teritoryo. Una, territorial. Pangalawa, yung exclusive economic zone. Yung pong binabanggit nyo sa ngayon, maraming mangingisda sa Palawan area hanggang territorial water lamang. Ang target ninyo, To go beyond. to go beyond, abutin yung hanggang 200 nga ba? Nautical. Not actually, Or within. not actually the 200. Basta Lumampas doon within ka na. the Okay. exclusive economics. Ipinta niyo po sa amin na hindi, walang karanasan sa pagdaragat. Malapit lang yan eh. Maski 100 kilometers, 100 nautical miles, kung kotse ang gamit. Sa isa pong karaniwang mangingisda, mula dun sa Pampang ng Palawan hanggang dun sa 100 nautical miles lamang na part ng iisi natin, gaano katagal na nilalakbay ng mangingisda, ilang araw silang nandoon sa laot para makapangisda, at kung ibibiyahe nila hanggang dito sa Metro Manila, sa Fishport, sa Navotas, ilang araw nilang gagawin yon para makita natin ng importance ng sinasalubong nyo sa laot, yung mga huli. Ang ordinaryong Pilipinong mangingisda, kung sa territorial silang, within the day, no? Pagpunta nila doon, aalis lang sila. But again, of course, the fish catch na makukuha nila dito is very limited lang. No? Hindi ka makakakuha ng tuna sashimi class dito sa territorial sea natin. And of course, yung mga masarap na yamang dagat, you cannot expect to catch them just within the territorial sea. So you have to go beyond. Ngayon, ang dahilan kung bakit nga hanggang sa territorial sea lang sila, kasi wala naman silang market na pagpapasahan. Kung ang ordinaryong taga-Palawan, ang gusto lang nila ma-survive ang isang araw nila, of course, they don't have to expect na may masasarap silang isda na kakainin. No? May tanigi, yellowfin. Kung anong isdang mahuli lang, mga isdang bato lang, okay na yon para maisalba ang isang araw. Ngayon, our proposal is for ordinary fishermen to go beyond. Ngayon, bakit kailangan natin silang suportahan? Totoo yung sinabi mo, sir, no? It will take days bago sila makahuli at ma-maximize sila yung pangingisda nila doon. Usually, ang ordinaryong taga-Palawan, it would take them 3 to 5 days para matapos yung isang, sabihin natin, first fishing expedition nila. The challenge is, kung matapos ng 5 days, you have to go to Navotas Fishport. It will take you another 2 days. So imagine the operational cost, no, that they have to shoulder. Almost 2 days para makarating sila ng Navotas, biyahe lang nila yun. So you can just think of the fuel cost and the effort ng ating mga mangingisda. Babalik pa sila, di ba? So, ang nangyayari, hindi na sila lumalayo. Dahil dyan, ang fish carrier na binili natin ngayon, no, na minaman ng Philippine Coast Guard at BFAR, tayo na mismo ang nagsasabi sa mga mangingisda, you can go beyond the territorial sea. Kami ang bibili ng isda nyo. And then at the same time, I would also like to highlight na we are also providing fuel subsidy. Fuel subsidy and also yung yelo. Kasi yelo ang pinakamahalagang kailangan ng mga mangingisda para masustain nila yung fishing expedition nila. So, lahat ng efforts na to, ipuprovide ng BFAR, ng Coast Guard, and the Department of Agriculture para siguraduhin ang mga mangingisdang Pilipino mas magtatagal sa laot. At the same time, again, it will have a positive impact for the price of the seafoods. Nabanggit yung yelo. So first time ito na ginawa, kasi narinig na namin yung fuel subsidy, nagbigay na kayo ng pagkain. Pero yung pagbibigay ng yelo, the most important element para hindi mabulok ang isda mula sa laot, first time yung ginawa to. Nung nag-soft launch tayo sa Zambales, meron na rin naman tayong yelo. No? Pero hindi, dahil malapit lang kasi yung Zambales. Pagdikit ng mga mangingisda. Although binibigyan namin sila ng offer na kumuha sila ng yelo dahil may malaking fish storage itong fish carrier natin that can hold as many as 20 to 30 tons of fish. No? At may capability gumawa ng yelo. So sa Zambales, nung ginawa natin yung soft launch natin dito sa Kadiwa, hindi sila nangailangan ng yelo. But for Palawan, we think kailangan naming mamigay talaga ng yelo, hindi lamang sa fuel, para siguraduhin mas matagal silang mangingisda. Sir, nabanggit nyo kanina yung area ng Palawan at Zambales. Moving forward, meron din po bang kaisipan ang
ang gobyerno sa usapin na ito para mas palawakin pa yung mga mangingisda na mabibinipisyohan ng ganitong programa? Well, ang pag-uusap ng ating commandant, no, ni Admiral Ronnie Hilgavan and the Secretary of the Department of Agriculture together with BFAR Director, naging maliwanag na itong project natin na to, KBBM project, will be replicated also in different areas. Dahil ang objective natin dito, mas maraming mangingisdang Pilipino ang pumalaot sa West Philippine Sea for us to maximize, no, the aquatic resources that we have. As I said, we have sovereign rights over this water. So, meron tayong karapatan na tayo mismo ang mag-exploit na itong mga resources na to, and we have to take advantage of the effort of the government. Ngayon po kasi, several times na pag napapadaan kami dyan, via air, nagilibangan ko, binibilang ko yung yung mga flag ng mga mangingisda at kunyaring mangingisda. Before, nakita ko puro kulay pula yung watawat eh. Anong assurance na hindi yung mga pulang watawat na mga singkit, hindi ihaharas naman yung ating mga Pilipinong mag-venture? Isa yan sa dahilan elephant in the room. Kaya maraming Pinoy ang ayaw lumampas sa territorial water ng Pilipinas. Medyo malaki yata yung nakakabangga nila doon. Literally and figuratively. Well, ang difference lang siguro ng mga attempt to encourage the Filipino fishermen in the past years is that ngayon, alam natin si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines are really committed, no, to deploy our Coast Guard vessels to ensure the safety and security of our fishermen. So kung meron kang kadiwa program sa dagat, it is also supplemented by the presence of Philippine Coast Guard vessels. For so many years, no, nakarinig tayo ng mga mangingisdang Pilipino na naharas, na nangailangan ng distress pero hindi napuntahan. Pero nito mga nakaraan, nakita naman natin for every distress call ng ating mga mangingisdang Pilipino, whether in Palawan or Zambales or even as far as Mindoro, andyan ang Philippine Coast Guard, nagpo-provide ng rescue sa kanila. It's because ang ating pong Commandant, Admiral Gavan, has really prioritized the deployment of Coast Guard vessels in the West Philippines. Di ba merong plans to acquire more Coast Guard vessels para sa West Philippine Sea? Yes, sir. Actually, it's not just a plan. It is already being processed right now. It was already approved by the President. Ang 97-meter vessel natin, as we speak, itong pinakamalaking barko, the BRP Teresa Magbanwa, the flagship of the Philippine Coast Guard, 5 ganito po ang inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos para i-acquire po muli natin sa Japan, no? And kasama na din po dito yung 40 na patrol boats na kukunin po natin sa bansang Pransya, no? 20 of those will be constructed sa France and the other 20 will be constructed here locally in the Philippines. The objective is for us to have technology transfer and also to support the local shipbuilding industry of the Philippines. So at this point ba, enough yung vessels ng PCG to cover yung West Philippine Sea? Well, just to be very honest about it, sir, no? We only have 2 97-meter vessels. Ito yung, kumbaga, ito yung pinakamalaking barko natin na it can last from 15 to 30 days. Mahigit 1 buwan na deployment. So, 2 lang ang ganyan natin. You can just imagine how vast the maritime archipelago is. Compared dun sa sinasabi monster ship ng China, gaano kalaki yung sa atin? Well, ang atin po is 97 meters. Ang China Coast Guard monster ship po is almost 130 meters. Ang haba. So parang almost bigger ng 1/3 dun sa barko natin. Ito pong gagawin yung parang fisherman's station, mobile, kasi sasalubungin sila. Anong barko ang gagamitin dyan? Meron pong barko ang BFAR. Ito po yung tinatawag nating MB Pamamalakaya. So ito yung equip para magkaroon sila na gumawa ng yelo. Yes, it has cold storage
and has the capability to produce ice para po sa ating pumamain. I've heard na pag nagtagumpay ito, daragdagan yung ganitong uri ng barko. Yes. Gagamitin. Kasama po ito sa plano na pinag-uusapan po ng BFAR, ng Coast Guard at ng Department of Agriculture. Kailan nga po ito inaasahang unang susukatin ang resulta kung tagumpay ba o hindi ang... Well, we had, as I said, we had a soft launch sa Zambales. Based on our initial assessment, it was successful. More than 20 tons of fish were acquired by the government at naibagsak ito sa Nabotas Fish Port. Last week, we were supposed to once again send MB Pamamalakaya at sea sa Palawan. Unfortunately, dahil sa bad weather, hindi pa naurong pa natin dahil wala rin kasi mangingisda dahil pangit ang panahon ngayon sa Palawan. So, there's no reason for us to send MB Pamamalakaya. But the moment na masabi ng mga local fishermen doon na mangingisda uli sila doon, maayos na uli ang karagatan, that's the time na ilo-launch ulit, i-deploy natin ulit ang MB Pamamalakaya. To ensure sustainability and continuity of such a noble undertaking, tama ba yung kaisipan namin, sir, that in the long run, pwedeng i-involve ang private sector para instead of the government, kasi it would require a huge yung logistical support, tapos yung para ma-maximize yung potential ng proyekto, meron bang pagkakataon na ipapasa ito o isasali yung mga pribadong sektor sa programang ito? I think, sir, that's a very good idea, no? Kung saan ang mga fishing companies dito sa Pilipinas will be having their own fish carrier na mamimili sa gitna ng dagat. It will lessen the burden sa gobyerno. I think for the private sector, ang hindi lang nila siguro kayang ibigay is yung fuel subsidy, no? But for the ice, I think kaya naman nilang ibigay ito, wala namang masyadong gastos. I definitely agree with you. Kung mayroong capability din naman ang private sector to support the government for this Kadiwa program para mas maraming mangingisdang Pilipino ang pumalaot beyond the territorial sea at para matuluyan nating mapababa ang presyo ng ating fish catch. I think that's a very good idea, sir. Tanong lang po, tanong inosente. Kasi pag nakikita nga namin yung bangka nangingisda dyan, isa pa, malibon sa watawat, alam mo kung ano yung bangka ng Pinoy eh. Pag may katig, Pilipinong may-ari. Medyo bigyan nyo kami ng background there. Bakit may katig yung mga bangka ng Pilipino? Lahat ng nangingisdang bangka diyan sa may West Philippine Sea, walang katig. Ano pa sigil sa katig? Outrigger. Well, una sa lahat, no? Kasi ito na talaga yung nakasanayan natin na means, no? We cannot blame the traditional Filipino fishermen na pumalaot ng kakaiba yung bangka nila dahil ever since nasanay naman talaga silang may katig. That's the first one. Secondly, of course, kung wala pa kasi tayong naging enough na program for them to replace that kind of watercraft. And I think BFAR is also thinking of providing Filipino fishermen ng steel hull or fiberglass na hull na bangka na magagamit nila for fishing. Eventually, kung ang mais ng Pilipino, bibigyan mo siya ng bangka, bibigyan mo siya ng mas maayos na teknolohiya ng pangingisda, I don't think na they would still choose na mangisda gamit na itong may katig. So, for BFAR, unfortunately, the BFAR is not here, but I know for a fact na BFAR is little by little, engaging the coastal communities and providing them like 65-footer na mga fishing vessels. Hindi ko pa kayo sa Coast Guard ang isa sa pwede magmando. Kasi sabi nung ilang mga nakakwentuhan natin, unsafe pagka medyo lumalakas ang alon yung may katig. Kasi 3 ang potential breaking points. Kaya nga daw yung double hull hindi ginagamit niya pag maalon Iba yun, mabibiyak sa gitna yun ito. 2 kaliwat kanan pwedeng mabiyak. Dahil sa kung malakas ang alon. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi makalayo yung ating mangingisda pagka medyo panahon ng habagat. Hindi rin naman. May mga fishing vessels talaga tayong mas malalaki. Ito yung kahit yung mga mother boats nila, may mga katig pa din.
ang sekretary na yun. So may mga cutting pa din yung mga ginamit. For example, yung nag-join sa atin ito, no, na mga bangka. These are good example of mother fishing vessels na malalaki. Malalaki din yung cutting nila. May capability ba tayong gumawa ng sariling ships na kayang mag-sail sa West Philippine Sea? Sa pagkakaalam ko, sir, etong ipinamimigay ng BFAR sa mga mangingisda in different parts of the country are also constructed here locally. Pero So, kaya karamihan naman, yata galing sa South Korea or There are offers, sir, na ang South Korea will be willing to provide those fishing vessels. Pero as I said, sir, etong pinamimigay po ng BFAR ay locally constructed din naman. Ito pong nakaraang linggo, busy. May mga maritime cooperative activities na naganap sa West Philippine Sea. Nakita nyo ba na during the presence of allied ships, yung China medyo natahimik, lumayo yung kanilang mga vessels? O bumuntot? During the presence ng MCA. Depende kasi yan, sir. No? It depends. Alam naman natin ang mga critical areas lang na pinupuntahan ng People's Republic of China's China Coast Guard. Of course, they have deployment in Bajo de Masinloc and also in those areas na malapit sa mga reclaimed islands nila like Mischief Reef and Subi Reef. So, it depends kung saan kinandak yung MCA. So, it's very hard to conclude whether the Chinese Maritime Forces went farther away or they intended to go closer dun sa area kung saan nagkandak ng MCA. It's very difficult to assess. Anong behavior ng mga Southeast Asian Coast Guard? Fact na yung Malaysia ayaw makialam pagka may issue ng China. Pero yung Malaysia, recently natuklasan nila, meron pala silang islang ginalaw din, kinalikot din ng China. Mas naging friendly ba at naging like-minded ng mga Coast Guard natin? Nagtutulungan ba? Kagaya ng Vietnam na tumatawag sa Coast Guard ng Pilipinas pagka magkakasalubong ang patrolya? Well, among Southeast Asian Coast Guard, we have different understanding with regard to the Chinese Coast Guard. No? Among Southeast Asians, we even have the ASEAN Coast Guard Forum, no? That we have very positive relationship with each other despite of our issues in the entire South China Sea. The same thing with the Malaysian Coast Guard or yung MMEA and the Vietnamese Coast Guard and Bakamla or the Indonesian Coast Guard. So wala tayong problema among Southeast Asian Coast Guard. But the only difference is that for each Coast Guard agency of these respective countries, iba rin ang pakikitungo nila with the China Coast Guard. For example, for the Malaysian Maritime Enforcement Agency, for them, based on the dialogue that we recently completed, ito yung dialogue for ASEAN Maritime Security, they highlighted na for them, the presence of the Chinese Coast Guard inside their own exclusive economic zone is just freedom of navigation. So, for Malaysian Coast Guard, that's the way they framed the presence of the Chinese Coast Guard. Sa atin, iba ang tingin natin dito. For us, this is already a violation of our sovereign rights and that they do not have legal authority to conduct maritime law enforcement patrol within the West Philippine Sea because that falls within our own exclusive economic zone. The same thing with the Vietnamese. No? The Vietnamese, obviously, you can actually see it in open source na the Vietnamese Coast Guard are pretty much like us. No? They are very resistant against the illegal presence of the Chinese Coast Guard. Ito pong buwan ng Mayo, ano yung batay sa inyong record? Mas dumami ba yung incursions, intrusions ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea? Ang difference lang siguro ngayon ng China Coast Guard, I think their illegal patrol in areas na hindi naman nila dati pinupuntahan. It started basically last January when they deployed the China Coast Guard monster ship
off the coast of Zambales. And then it went far north to Ilocos and then went downwards to Mindoro. Itong area na to, hindi naman talaga to iniikutan ng China Coast Guard before. No? But because of the Philippine Coast Guard presence and persistent challenging sa China Coast Guard from January until March, they eventually stopped doing that and then they once again went back to the area in Baco de Masinloc. Nitong nakaraang linggo, nakita na naman natin si BRP Cabra, sinundan ulit itong China Coast Guard 3105 dahil may lumapit siya uli sa Zambales. But other than that, I think that's the only kumbaga kakaibang ginawa ng China ngayong taon kumpara sa mga previous years. So meron talagang parang de-escalation ng tension sa West Philippine Sea? Well, to respond to it bluntly, sir, I think the escalation in the West Philippine Sea has always been happening because of the Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Forces. On our part, we are just always on the receiving end ng kanilang mga incursion, ng kanilang violation, and of course, the bullying of our ordinary Filipino fishermen. May role ba ang Philippine Coast Guard dun sa regular bilateral consultation mechanism between the Philippine and Chinese sides? Yes, sir. Ano yung present natin na proposals na in-accept ng Chinese government? Meron ba? I think, sir, it's for the DFA to respond to that question since they are the lead in the BCM. Pero may umuupong PCG doon. Yes, sir. There is a Coast Guard officer that is part always of the BCM. Doon sa... Hindi ako yun, sir. Ako sasagutin mo to. Doon sa Shangri-La Dialogue, si Defense Secretary Teodoro, inambos ng tanong. Nung pinapanood ko ng live, sabi ko, napanood ko na to eh. Si Commodore Chariel ang nagtanong eh. Doon sa Chinese official. So, lahat ng ginawa mo noon, nung pagkasalita, ginawa din itong sa palagay mo, ito yan, pagkapakita na tama, yung ginagawa natin na isinasa publiko ang lahat ng nangyayari. Kasi kinokopya na nila yung strategy ng natin sa communication eh. Well, para sa akin, sir, ang transparency efforts of the National Task Force for the West Philippine Sea since we started February of 2023, kung maaalala ng mga kasamahan natin sa media, the first news na masasabi nating birth of the Transparency Initiative was actually the military-grade laser that was used against BRP Malapascua more than 2 years ago. Ito ang naging masasabi kong turning point of the National Task Force for the West Philippine Sea to expose Chinese aggression in the West Philippine Sea. Ang usual na tanong, bakit daw tayo nagpa-publicize ng ganito? No? And some of even ASEAN members are saying that it is actually provocative. No? Ang ginagawa daw nating pagsasapubliko ng mga maling gawain ng China is actually provocative against the People's Republic of China. Our usual response is that we have to define first, ano ba ang objective ng Transparency Initiative ng NTFWPS na sinuportahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang una sa lahat, of course, it's because of minana niya ang isang bansa na kung saan very limited ang information pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Alam nating lahat yan, alam ng lahat ng kasamahan natin sa media yan, na from 2016 to 2022, 3 insidente lamang ang naisa publiko nung nakaraang administrasyon. The first one, of course, was the FB Jimber incident. No? At hindi gobyerno ang nagsa-publiko nito. Mga mangingisdang Pilipino mismo ang pumunta sa mga media reporters para ilahad ang kanilang na-experience dito sa pambabangga ng China. No? And ang sabi nga nila, they were left to die. When that news reached to Malacanang, it was downplayed by the government. Ang sabi nila, wag na nating palakihin, isang ordinaryong aksidente lamang. Allision, ang ginamit ito. Yes. Allision. And then the second incident was when Secretary Delfin Lorenzana was the one who was brave enough to call out the Chinese water cannoning
against the resupply boat ng Armed Forces of the Philippines. It was November of 2021. No? And then the third incident was when the Philippine Coast Guard publicized the photos of more than 220 Chinese maritime militia inside our own exclusive economic zone in Julian, Pilipari. Ang sabi ni former presidential spokesperson Harry Roque, kahit ano daw, hindi naman daw ito malaking issue dahil ang sabi niya, Julian Felipe is outside our own exclusive economic zone. But to fact check him, Julian Felipe only has a distance of 115 nautical miles off the coast of Rizal, Palawan. So makikita natin, no? Etong tatlong insidente na to, parang ang mga ordinaryong Pilipino, ang tingin nila, wala namang masyadong malaking issue sa West Philippine Sea. And of course, you have the former president saying, nakausap niya na si Xi Jinping, wala nang gusot sa West Philippine Sea. Besides from the fact na sasabihin niya rin, magkakagera kapag tinindigan ang laban sa West Philippine Sea. So, ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos na bayan from the previous administration is that masyado na tayong limited ng information sa West Philippine Sea, and we develop a mindset of defeatist mindset. Parang hindi na natin to kailangan tindigan kasi magkakagera. So, when President Bongbong Marcos delivered his first State of the Nation address, ang sabi niya, is not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Ang mga kababayan nating Pilipino nagtanong what he meant by that. Dahil para sa mga Pilipino, wala namang gulo sa West Philippine Sea. That's the reason why transparency is needed. Para siguraduhin natin na ang mga Pilipino, regardless where you are from, maintindihan nyo, mababalitaan natin kung ano talaga ang pinagdadaanan ng ating mga maisdang Pilipino, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. So, that was the main objective of that. And we can see from the 89% awareness of the Filipino people pagdating sa issue ng West Philippine Sea. And then the second objective is for the international community also to understand na mayroong isang bansa na katulad ng China that doesn't care about the international law, that does not adhere to UNCLOS na pinirmahan din naman nila. So, that was the main reason why we did the transparency efforts 2 years ago. And I think we have been receiving positive impacts because of that. Yeah, yung laban sa information, sabi ng mga analyst, cognitive warfare. Sa tingin mo, nananalo na ba tayo? Siguro madagdagan mamaya ng Secretary Llamas. Kasi ang narrative ng China at ng pro-China ng mga Pilipino, yung issue ng West Philippine Sea, 200 miles away from us. Ang narrative na gusto ng gobyerno ng Pilipinas, ang issue ng West Philippine Sea, hindi 200 miles away. Nasa sa pinggan natin ang issue yan. Ulam yan. Pagkain yan. Tingin mo na nanalo na ba tayo ngayon? Nauunawaan na ng mga tao itong ganitong kaisipan? Alam mo, para sa akin, sir, no? Ang cognitive warfare na ginagawa ng People's Republic of China, siguro, masasabi natin, mas tumitindi lamang ang battle of the narrative natin. That's the reason why right now there's an increasing number of trolls and pro-China influencers becoming puppets of pro-China narratives. No? But kung ang tanong mo, sir, na-address na ba natin ngayon ang issue na ang West Philippine Sea, wala namang kinalaman yan sa ordinaryong Pilipino. But again, ang address natin dyan is not to look at it that way. Whenever media personalities would ask me, whenever I visit areas na malayo dito sa Manila, particularly in Mindanao, when I engage the youth, iyan ang unang tinatanong ng mga ordinaryong Pilipino na taga Mindanao. Malayo kami sa West Philippine Sea, hindi nakaka-apekto sa amin yan. From Zamboanga, we have our own Sulu Sea, hindi namin pinagkukuhanan ng isdayan ng sardines industry. Ang response ko dyan, nung nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, ang daming Pilipino ang nagsabing proud silang Pilipino. Nagpuyat, at nung nanalo din si Alex Ayala ng tennis, everybody sa Facebook, ang sarap sabihin Pilipino daw sila. Kapag may nanalo din sa American Idol na singer, kahit 25% na lang yata yung bloodline niya ng pagiging Pilipino, we always relate our
our heritage as Filipino dito sa mga tao na to. That's the main concept na gusto kong i-address sa ating mga kababayang Pilipino. Our national identity is actually at stake in our fight in the West Philippine Sea. Imagine kung may nananalong gold medal, proud tayong Pilipino, pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin malayo sa sikmura, hindi tayo pwedeng pakainin. Bakit? Nung nanalo ba ng gold medal si Carlos Yulo, napakain din ba sila? Hindi rin naman. But we talk about our national identity. Para sa akin, ang usapin ng West Philippine Sea goes beyond politics, goes beyond social needs. Ang issue natin dito that is being challenged here is our identity as Filipinos. Ilang beses ko nang sinabi, ang ating kalayaan, ang independence natin, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay dito. If we're going to remind Filipinos about our historical past, about our sovereignty and fight for independence, naiintindihan ito ng ordinaryong Pilipino. And then, I would shift from the lens of reminding the past and also reminding the obligation and commitment nating lahat bilang Pilipino. Kung nagkaroon na tayo ng kalayaan ngayon, ang obligasyon na natin ngayon ay tindigan ng West Philippine Sea dahil utang natin ito at obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. That kind of narrative is very powerful. Kapag sinabi mo yan sa harap ng kabataan, they would definitely appreciate our fight about the West Philippine Sea. Sir, forgive me for asking this, pero yung bang postura, yung patuloy na postura at asta ng China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea, meron bang kinalaman po yung pagiging volatile ng US foreign policy under the Trump administration sa usaping ito? Alam mo, sir, I would love to hear the response of Secretary Llamas, but I'll zero in first dahil nagkakape pa si sir, no? Ang para sa akin, no, lagi natin kasing inire-relate ang pagpostura ng China at ang kanilang aggressive na paggalaw sa West Philippine Sea when it comes to the United States. But I would always argue, no, we should not fall into that kind of trap. Kasi kapag sinabi natin ginagawa yan kasi nung panahon ni President Biden, pinirmahan ng ganito. Nung panahon ni President Obama, pinirmahan ng ganito. Nung panahon ni Donald Trump, ganito na. Mas na-intensify dahil sa trade war. Nadi-disconnect tayo sa totoong issue. Ang issue natin dito is not about our alliance with the United States. Ang issue natin dito, ang China mismo, regardless who the US president is. No? We go back as early as 1995, sabi nga ni Secretary Gibo. No? 1995, ang sabi nila, fisherman's shelter lang ang mischief reap. Ang presidente din natin during that time is President Fidel B. Ramos. And the president then was President Bill Clinton. So, regardless who the US president is, ang issue natin dito, ang China ay patuloy na inaagaw ang karagatan natin sa West Philippine Sea. They don't care about who the US president is, much more that they don't care about the existing laws and treaties na pinipirmahan nila. I-acknowledge lang po natin yung presence ng dating Secretary Ronald Llamas for Political Affairs during the time of President Aquino. Sir, your Salamat, Tenten. opening Pasensya, statement. Okay lang po, okay lang po. Ako lang po muna. Sige, mag-shift muna tayo sana. Gusto ko lang magdagdag sa mga sinabi ni Idol, no? Idol Commodore, dahil makikita naman sa science, makikita naman sa mga surveys na may emerging na bagong patriotism. Siguro itong patriotism na ito ay mas yumayaman pag tayo ay nilulusob. Hindi pa nangyari ito for the past 80 years na may isang foreign power na sa ating teritoryo. At hindi ito simpleng teritoryo. Ito yung possibly pinakamayaman na bahagi ng ating teritoryo. Kaya very interested
na sakupin nitong superpower na ito, itong teritoryo na ito. Yung aquatic mass kasi ng China, yung kanilang aquatic resources sa teritoryo nila, ubus na eh. Kaya kinakailangan nila na pasukin yung teritoryo ng iba. Hindi lang ito usapin ng yung laging paliwanag nila na kino-contain sila ng Amerika, kaya sila ay nag-respond. Yung South China Sea issue, 3 issue yan eh. Una, yung ating victory sa UNCLOS na isa-celebrate natin next month. Yung victory natin sa UNCLOS na sinasabi na wala itong 9 or 10 or 11 dash line ng China. Wala itong basihan sa international law. At sinuportahan yung ating claim sa West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone. That's one issue. Ikalawang issue ay yung freedom of navigation sa isa sa pinakamayamang waterways in the world. No? Kaya yung concern ng Amerika, ng Europe, at ng India, ng ibang bansa ay doon nakasalalay. Yung freedom of navigation. Ginagawa nila ito hindi lang para tulungan tayo. Ginagawa nila ito para tulungan yung kanilang mga sarili. Dahil 30-40% ng global trade, diyan dumadaan. Imagine mo kung may isang bansa na sasakop diyan. Ikatlo, yung Taiwan. No, hindi tayo nakikialam diyan sa issue na yan. Ang pakailam natin diyan, may 250,000 Pilipinos na nagtatrabaho sa Taiwan. No? Yun yung ating pakialam. So, 3 issues yan na interrelated pero separate. No? Yung laging banat sa atin na tayo ay tuta ng Amerikano, pwede naman natin silang paalisin anytime eh. Pag ang tingin natin ay hindi na sila nakakatulong sa ating interes o sinasagkaan nila yung ating soberenya. Dahil inimbita natin sila eh. Under ito ng Visiting Forces Agreement. Pwede natin i-reject yan eh. Pwede natin i-reject yan eh. Pero, hindi naman pwedeng labanan natin ang China tapos tayo ay kakanta na lamang ng bayang maghiliw. Mahalaga yun para sa ating patriotism. Pero hindi sapat yun para depensahan yung ating teritoryo. Kaya mahalaga na kasama natin yung buong mundo. Hindi lamang Amerika, hindi lamang Australia, hindi lamang New Zealand, Europe, no? Korea, India, etc. Yun yung kasama natin. At yun yung nangyayari ngayon dito sa, ang tawag ni Commodore, transparency, ang tawag namin ay assertion to civilianize the West Philippine Sea. Kaya nagkaroon tayo ng mga civilian convoy. Noong December 2023, ito yung Christmas convoy. First time na mga civilian pumunta sa Ayungin para bigyan ng regalo at saka suporta yung ating mga frontliners, yung mga sundalo sa BRP Sierra Madre, yung mga pamilya ng mga Coast Guard, no? At yung mga mangingisda. Hinarang yan, pero hindi alam ng China, nakalusot yung isang barko. Kaya medyo naabot naman yung objective. Ikalawa, inulit yan sa Scarborough. Inulit sa Scarborough. No? At nakalusot din kahit hinarang yung main convoy. At itong pinakahuli, just last month, ito yung peace concert. Civilian convoy in the form of a peace concert. Medyo mahalaga yan. Bakit? Kasama na yung ibang bansa eh. Kasama ang Malaysian performers, kasama ang Indonesian, kasama ang Japanese, no? Kasama ang dapat kasama diyan yung Vietnam, kaso na hospital yung pupunta. Tapos kasama diyan ang Korea, 2 K-pop pumunta sa West Philippine Sea para mag-peace concert. Inimbitahan pati China, pero of course hindi sila sumama. At may mga mangingisda galing Malaysia at saka Indonesia. Yun yung third civilian convoy. At salamat sa Coast Guard na tumulong sila na alalayan, no, itong convoy na ito. Pero yun yung isang kaibahan. The first peace concert sa gitna ng dagat, Palawan at saka Pag-asa, 2 nautical miles away from Pag-asa Island, yung pinaka-border ng ating EEZ. At ikalawa, kasama na yung ibang bansa. No? So, itong civilian convoy na ito, gusto niya ipakita na hindi lang mga sundalo, hindi lamang mga Coast Guard ang nagpoprotekta sa ating teritoryo. Dapat makialam ang mga karaniwang tao. No? Yun yung mensahe nito eh.
Pero ang pinakamahalaga rito, nanonood yung buong mundo. Imaginein mo yung Christmas convoy, halos 1,000 international media outlets ang pinaglabasan ng convoy na yan. No? Nakalagay sa Washington Post, David versus Goliath. No? Ang ganda nung pagkakasulat eh. Pero hindi lang Washington Post. Ang dami na nilabasan. Nung pumunta ako sa Berlin para sa isang conference noong January 2024, na-meet ko si Chancellor Scholz. Nung nalaman niyang Pinoy ako, ang una niyang binanggit was the civilian convoy. Nabasa niya sa Der Spiegel, yung isa sa mga main media outlets nila. No? Nung February, sa isang conference sa Spain at saka sa Tunisia, organized ng Spanish government, lumapit si Prime Minister Sanchez. Yun ang una niyang binanggit, yung civilian convoy at yung ating pakikipaglaban sa West Philippine Sea, laban sa China. Peacefully, Peacefully. Nung nandun si Macron, President Macron ng France, yun din ang una niya sinabi, nabasa niya sa kanilang newspapers, sa kanilang media outlet. Ibig sabihin, yung buong mundo nanonood at sinusuportahan tayo. Anecdotal yan dahil 3 heads of state yung na-meet ko noong 2024. Paano pa yung iba? So, itong political judo, no? Ang China, ang number 1 biggest navy in the world, no? The biggest standing army in the world, the second biggest economy in the world. Pero dahil kino-confront natin sila sa ganitong level, tawag diyan asymmetrical warfare, no? Or political judo, medyo na-off-balance sila. Anong gagawin nila sa Christmas convoy na may Santa Claus sa barko? Na merong Jesus in a manger, merong mga parol, may mga Christmas lights. Anong gagawin nila doon sa Fiesta Convoy sa Scarborough kahit hinarang ng monster ship, yung pinakamalaking Coast Guard vessel ng China? Anong gagawin nila sa peace concert? Iwa-water cannon nila kasama ang iba't ibang bansa sa rehiyon. So, yun yung isang level ng engagement natin. At pinapanood tayo ng mundo dito. Okay. Siguro, let's shift to another topic na concern ng katao, which is the impeachment case against the Vice President. Well, nabanggit kasi ni Commodore na dapat maging proud tayo sa pagiging Pilipino. No? Maging proud tayo na merong Nobel Peace Prize tayong nanalo, Maria Ressa. Maging proud tayo na meron tayong Heidelin Diaz at saka Yulo na nanalo ng gold medal sa Olympics. No? Maging proud tayo na meron tayong 3 kardinal. 2 ron ay nakasama sa shortlist para sa papacy. Para maging pope. Pakita niyo yung press conference nila. Diba? Walang bitterness. No? Punong-puno ng generosity. Punong-puno ng talino. No? Ibig sabihin, with 119 million Filipinos, pwede tayo meron tayong mga ganyang klaseng mga leader, mga ganyang klaseng mga tao. No? Kaya mahalaga yung sinabi ni Commodore, we have to be proud sa mga Pilipino. Pero meron din mga bahagi na hindi tayo masyadong proud. Diba? Sana maging proud tayo sa ating mga political institutions. Proud ba tayo sa Kongreso? Proud ba tayo sa Senado? No? Hindi lang ito giving our people something to fight for. Dapat bigyan din natin sila ng something to live for. Diba? Meron ngayon naaprubahan sa Kongreso on third and final reading, 200 peso wage increase. Yan yung first time since 1989 na nagkaroon tayo ng minimum wage increase. 200 peso. 2 kwan lang yan. Kulang pa yan sa 2 siopaw sa Mamunlok. No? Huwag na natin ipagkait sa kanila yan. No? Huwag natin ipagkait sa kanila yan. So, kailangan natin silang bigyan ng ganyan. Pero, merong isang napakahalaga ngayong issue rito. No? Accountability. Diba? Pag yung isang lolo sa Pangasinan, nagnakaw ng mangga sa puno, sa lupa, na dati ay sa kanya, napilitan siyang ibenta dahil sa kahirapan. Tapos, dahil sa gutom, kinuha niya yung mangga sa sarili niyang puno dati. Ano nangyari sa kanya? Kulong! Bakit ito? 120 million. Ginastos in 11 days. Bakit ayaw natin pakinggan ang testimony, ang ebidensya
Diba? Sabi ni Las Cañas na main na testigo sa ICC, yung ating Vice President ang reyna ng Tokhang. Ba't tayo natin pakinggan kung may ebidensya dyan? Sabi ni Senator Sani Trillanes, meron siyang mga ebidensya na sa bank account ng Vice President, hundreds of millions of pesos galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Ba't hindi natin buksan kung totoo yan o hindi? Diba? Yung notice of disallowance sa pondo ng DepEd, sa pondo ng Office of the Vice President, habang siya ay ang head niyan, bakit hindi natin buksan? Baka makatulong nga sa kanya yan eh. Dahil kung wala namang ebidensya, edi absuelto siya. Pero bakit yung ating Senado ay dinidelay ito? Nasubmit ito sa Senado noong February. Tapos ngayon sasabihin nila wala ng oras. Sino ba nag-delay? Sino ba ang nag-misinterpret ng salitang forthwith? Simple-simple lang naman yung salita, forthwith. Tapos, nung na-delay ng 4 na buwan, sasabihin mo wala ng oras. Tapos, yung mga kasama mo, sasabihin pa na de facto dismissal nitong impeachment ay nakaamba o gagawin nila. Nasaan ba sa konstitusyon yung de facto dismissal? Binasa ko yung Article 11 siguro 5 beses. Walang nakasulat doon. Article 11 ng ating konstitusyon, ini-specify yung impeachment. Kaya hiniwalay eh. Kaya siya hiniwalay sa definition o sa trabaho ng Senado dahil iba yung impeachment. Magbabago yung katangian ng Senado, magiging siya ay impeachment or trial court. No? Yun na yung kaibahan. At yan ay pwedeng magpatuloy sa susunod na Senado dahil korte na siya. Yung sinasabi nila na dapat ay matapos na dito sa 19th Congress yung kanyang trabaho. Totoo, bilang Senado. Pero bilang trial court, magpapatuloy yan. Parang katulad ng lahat ng korte. Kahit magpalit yung mga hukom dito sa Sandigan Bayan o sa Supreme Court, tuloy yung kaso. No? Hindi naman kailangan maging matalino para maunawaan yun. No? Tapos si Senator Francis Tolentino na 3 yung Master of Laws sa 3 international schools, universities. At ini-invoke pa yung Jeffersonian Eclabu. No? Ang sasabihin ay merong proposal na dismissal, de facto dismissal. Nasaan yun sa ating konstitusyon? Wala yun eh. Kaya, yes, kailangan tayo maging proud sa pagiging Pilipino. Pero yung mga bagay na nakakahiya, no? Na hindi dapat tayo maging proud, ay baguhin natin. Katulad dito sa ginagawa ng ilang mga senador. Unfortunately, ay implicated yung Senate President. Dahil gusto niyang manatiling Senate President, lahat ginagawa niya. Including ay i-propose itong de facto dismissal. Anong animal itong de facto dismissal? No? Hinahamon ko lahat na basahin yung Article 11. Walang nakalagay doon na de facto dismissal. Hindi naman tayo ganun katalino. Pero hindi naman tayo ganun kabobo. Huwag naman tayo bobohin ng husto. Diba? Marami pang kailangan pag-usapan dyan. Pero basically, doon ko lang sinesegue yung sinasabi ni Commodore na Okay, sir. we have to be proud as Filipinos. Pero mahiya rin tayo doon sa mga kahiya-hiya. Okay. Sa Glamas, since impeachment is a political process, tanong ko lang, hindi ko kaya nag-hedge, binanggit nyo rin naman Senate President Escudero, dun sa political influence na pwede niyang maaani kung may plano siyang kumandidato sa hinaharap. Kasi kung titingnan natin yung resulta ng eleksyon, ang nag-number 1 sa party list, Akbayan, na sumasalamin o rumirepresent sa kaisipan na for impeachment. Pero malungkot, ang number 2, sumasalamin sa kaisipan na dapat i-dismiss. Punta tayo sa Senado. Ang nag-number 2 ay isang kandidato na sumasalamin sa ganyang kaisipan, accountability. Ang number 1 ay sumasalamin sa kaisipan, tumahimik na lang kayo. So saan kung mag-hedge politically? Ano ba ito? Pero una, hindi naman nakakagulat dahil sa mga previous survey, talaga namang mataas si Bato, si Bongo. Diba? Talaga namang mataas siya dahil ang galing nung kanyang pambubudol doon sa malasakit centers niya. Na parang sa kanya yon. Pera ng bayan yun eh. No? At medyo mahaba yung kanyang PC. No? Pero,
ang bago dito sa election na ito, paano ang claim nila, itong election na ito ay boto sa mga Duterte. No? Pero merong surprising na pumasok eh. Yung mga wala sa survey, nakapasok. No? Number 2, number 5. No? Hindi yun mga Duterte. No, di ba? Yung pinakamataas sa kasaysayan ng party list, yung akbayan, wala sa survey yun eh. Ibig sabihin, may bagong elemento na sumusulpot dito. Hindi lamang sa national, hindi lamang sa party, pati sa local. Si Kakabag-Aw, tinalo yung mga Ecleo sa Mindanao. Anti-Duterte yun. No? Si Kwan, yung nakatalo sa pinakamayaman na babae sa ating bansa, si Cynthia Villar. Diba? Si Santos. Santos ba yun? Diba? Kwan yun eh. Kasama yun sa leader ng Union sa FASAP na inorganize ng akbayan. No? Ibig sabihin, mga karaniwang tao yan. Ibig sabihin sa local, may mga ganyan. May bago na nangyayari. Parang na pwedeng maging binhi para sa mga susunod na labanan sa eleksyon. No? Ang sinasabi ko, hindi ito boto para sa mga Duterte. Perhaps, nagkulang yung gobyerno. Halimbawa, paano i-weaponize ang West Philippine Sea? Paano hindi ko nakita sa kampanya na ginamit itong issue ng West Philippine Sea dito sa mga senador. Kaya siguro nakalusot, naging number 1 at number 3, yung mga pro-China, no? Na nagpapanggap na pro-West Philippine Sea. Si Bato at saka si Bongo. Diba? Dahil nag-fail yung gobyerno, idikit sa kanila. Yung issue na yan. Pero hindi ibig sabihin na yung boto sa midterm election ay boto para sa kanila. Dahil may mga tumaas, may mga nag-scale up, may mga nakapasok na kalaban nila at pro-West Philippine Sea. Yun ang sinasabi ko na hindi ito a vote for them. No? May ibang mga pumasok na pro-West Philippine Sea, anti-China, anti-impunity, anti-crimes against humanity. No? Katulad ng binanggit mo, yung akbayan. At hindi yan dyan magtatapos. No? Hindi yan dyan magtatapos. Simula pa lang. Oo. At yan ay pupunta sa Senado sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules. Sige, Sek, yung nabanggit nyo, kasi may paniniwala na, hindi paniniwala, may narrative na tinutulak na ang Pilipinas ay pawn lamang ng Estados Unidos sa issue ng West Philippine Sea. Ang tanong ko po sa inyo, kailan ba magmamature ang mga Pilipino ng kaisipan na namamayani doon sa marami ay naiwan ninyo nung itinanim nyo nung first quarter storm pa ng Amerikano ay kalaban. And yet, anywhere in the world, except in the Philippines, yung Koreano, yung Hapon, yung mga European, magagalit sila pag nagsabi yung Amerikano, aalis na kami. Sa Middle East, pag nagsabi yung mga Amerikano, ano sabi nun ni Trump, ng presidency, there's nothing in Middle East but blood and sand. Nung aalis na sila, takot na takot sila, nagbabahid pa para manatili. Ay bakit dito meron pa rin kaisipan na yung Amerikano nagdadala ng gulo? Well, unang-una, hindi ako kasama sa first quarter storm. Si Butch kasama. No? Ako, bata pa lang ako noon eh. No? Hindi ako kasama dyan. Si Butch kasama dyan. No? Ikalawa ay iba yung panahon na tinututulan natin yung base militar dito. At successful tayo. Napaalis naman natin sila. The biggest base ng Amerika sa buong mundo nandito. Pero napaalis din natin. Oo, napaalis din natin. No? Ikatlo, hindi na yun ang issue ngayon eh. No? Kung darating na issue na yan, kung uulitin na ng Amerika, bakit hindi? Tututulan natin. Diba? Pero ang issue ngayon dito, yung pinapaliwanag ko kanina. Freedom of navigation sa South China Sea, yung ating victory sa UNCLOS na define, sinuportahan yung West Philippine Sea, at yung ating mga Pilipino sa Taiwan, no? Na kung sakali magkaroon ng invasion, ano mangyayari sa kanila? Diba? So iba-ibang mga issue yan. At inuulit ko, may bagong patriotism tayo na hindi nakatali sa Amerika. Itong patriotism na ito ay nakatali sa ating sariling pagiging Pilipino. Yun yung kaibahan nito eh. No? Hindi ito anti-US lang. Kung yung US ay i-agrabyado tayo, babanatan natin sila. Bakit hindi? Diba? Pero sa ngayon, sino ba sa teritoryo natin? Diba? Sino ba yung nagwa-water cannons sa ating mga sundalo, sa ating Coast Guard, sa ating mga sibilyan, sa ating mga isda? China. Sino ba yung namumutol ng daliri? Diba? So, yun yung ibig sabihin ng labanan na ito.
At inuulit ko, may bagong patriotism na nag-emerge. Yung sinasabi mo na hindi pa nagigising ang mga Pilipino, tignan mo lahat ng survey. Pinakamababa, 80%. More than 90% aware dito sa issue ng West Philippine Sea. At handa silang lumaban. Yun yung sinasabi nila, di ba? No? Hindi si Bato yung handa lumaban. Sabi niya, magpapakamatay pa siya dyan. Bakit sinuportahan niya yung presidente niya na pagiging pro-China? Wag naman tayo masyadong ibudol, di ba? Medyo nagigising na tayo No? Yun yung sagot ko dun sa sinasabi mo. Nagigising tayo. Hindi na mapipigilan yan. Sige, siguro i-open natin sa media. Ano? We're working under a time constraint, by the way. Ang 11 o'clock, merong ibang event na gagawin. So, mga questions na. While waiting for ASEC Guevara ng DA. Ay, yung food natin doon isi-serve sa kabila ha? Okay. Yun ang pinakamahalaga. Yung lunch doon na sa kabila. Hello. Hello po, Commodore Tariela and Sir Llamas. Job Manahan po from ABS-CBN. Base po dun sa mga nakuha ko kanina sa statements nyo pareho, is it right to say na sa sobrang dami ng issues ngayon, dapat hindi makalimutan ng mga tao yung issue sa West Philippine Sea, lalo na yung Transparency Initiative na ibinabahagi sa atin ng Philippine Coast Guard? Para sa akin, hindi ito natural na issue lang. No? Gaya nga ng sinabi ni Sir Ronald, no? Ang issue ng West Philippine Sea, it is our obligation. Obligasyon natin ito sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa independence natin ngayon para maging isang bansa at obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Hindi ito sasabihin mong ipagpaliban na natin ang West Philippine Sea ngayon kasi hindi pa handa ang Pilipinas pagdating sa gera. Hindi pa malakas ang armed force sa Philippines. Mahina ang Coast Guard. Sa next issue na yan ng next na presidente. Hindi ito ganun Because right now, kaya nga sinabi ni Sir Ronald, ang issue ng West Philippine Sea ng mga nakaraang taon, isinantabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino, at some point, dumating tayo sa issue na sa paniniwala na tama nga si dating Pangulong Duterte. Huwag na natin yung tindigan kasi wala namang kinalaman sa atin yan Magkakagera, maraming mamamatay. Pero ngayon, ginagawa natin, and my appreciation also to civil society movement like atin ito, dahil they are the first civil society na nag-translate, na ang issue ng West Philippine Sea is not just a role for the government to play. We need each one of you as Filipinos to amplify our narrative and to tell the world na mayroong isang bansa katulad ng China na patuloy na nanghaharas ng ordinaryong mangingisda at nagva-violate ng international law. So, ngayon, ang masasabi ko under this administration, President Bongbong Marcos is really successful in reaching out and making sure that all the Filipinos across the society at kung sino mang politiko ang sinuportahan mo ay tumitindig at naniniwala sa West Philippine Sea. And we just have to keep on doing this. Kung meron tayong 89% na awareness ngayon, I'm hoping na sa mga susunod na taon, kung tuloy-tuloy pa rin natin gagawin ito, lahat ng Pilipino, kahit taga Mindanao ka pa o Visayas, maiintindihan mo ang pinaglalaban natin. And then I would also like to relate this to the question, paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong magje-jet ski. We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Sabi ng COMELEC, 60% ng ating mga botante ay kabataan. Millennials, Gen Z. Si Butch kasi boomer ito Kami, millennials kami. Kaya hindi na siya makaka-relate dito. Kami mga millennials ay
medyo nagsimulang magising dito sa midterm election. Nagsimulang bumoto. Ng mga kandidato, mga politiko na concerned sa West Philippine Sea as well as against impunity. No? Nakakalungkot lang na yung presidente ay niraise itong issue na ito during the campaign sa kanyang mga sorties, pero yung kanyang mga kasamang senador medyo tahimik. No? Para siyang Lone Ranger nung niraise na ito. No? Pero ito ay hindi na pwedeng isole, no? Na parang genie sa lampara. Nakalabas na ito eh. Nakalabas na ito. At nagsisimula nang ma-realize ng mga Gen Z at saka millennials na yung kanilang future ay nakatali rito. Dahil yung resources, yung pinakamayamang resources ng ating bansa ay nasa West Philippine Sea. Yung kanilang kinabukasan at yung kinabukasan ng kanilang mga anak at mga apo ay nakatali dito. Nagsisimula na nilang ma-realize yan. Kaya tingin ko yung intensity ng concern ng Gen Z at saka millennials, ng kabataan, ay mag-i-scale up faster than we expect. No? Kaya yan yung tingin ko sa 2028, that will be a main issue sa eleksyon. Sa presidential election, iboboto ba natin ang isang pro-China na presidente? Or iboboto natin ang isang presidente na ipagtatanggol ang ating soberenya at ang West Philippine Sea na sabi ni Senator Marcoleta doesn't exist. No? Yun yung ating issue na related dito sa kabataan. Question po. Kay Commander Tariela po. Circle back lang po ako dun sa kadiwa ng Pangulo. Evan Alvarez po from UNTV. Sir, magkano po bibilhin yung mga isda from the mga farmers? And assurance lang po na hindi lugi yung mga maing isda once na ibenta nila ito sa government. Well, depende sa uri ng isda. No? Hindi naman to bibilin per kilo lang. Meron tayong mga fish examiner na nakasakay doon sa barko. And yung mga isdang Pilipino rin naman na nagbebenta ng isda nila, they're also aware of how much their fish catch really worth. No? So hindi mo sila mabubudol din doon sa paninda nilang isda. Kasi the moment na baratin mo yung isda nila, of course, instead of selling to the government, they would choose to go back sa port at doon na lang nila ibibenta. So I don't think na yung pangbabarat or pagkalugay ng mga isdang Pilipino dito sa Kadiwa program natin will be putting them in a disadvantaged position. Follow-up lang po, hindi encourage po natin yung mga fishermen na go beyond our territorial waters. Ibig sabihin po ba nun may escort po silang Coast Guard once na nagpunta sila ng West Philippine Sea? Well, not to the point na may escort mula territorial sea palabas, no? Because we have already identified the fishing grounds sa West Philippine Sea. Nandito ang Hasa-Hasa Shoal, Iroquois Reef, or yung Rosal Reef. So, all of the Coast Guard vessels ng Pilipinas are already prepositioned in these areas to make sure na kapag may mga isdang Pilipinong pupunta rito, ay nandun ang presensya ng ating gobyerno. Thank you po. Sige, at this point, let's give the floor over to ASEC Guevara para ano yung issue na rice prices and rice supply and other agricultural issues na. Magandang umaga po sa ating lahat. So kanina pong lang umaga na to, ako po ay nanggaling dito sa ating National Migrants Day celebration dito po sa ating DMW, dyan po sa may OSHC, sa may Agham Road. Kasama po natin, nagpirmahan po tayo ng Memorandum of Agreement doon po sa National Reintegration Program. Nakasama po natin dito, pangunguna po ng DMW, ng DTI, ng DOLE, OWA. Kasama po ang DA dahil po may mga programa po tayo for reintegration po ng ating mga migrant workers once they come back from being OFWs at gusto po nila magnegosyo o ma-reintegrate back po sa ating communities. In terms naman po sa ating rice, I'm very glad naman po to report to everybody na we currently have expanded our P20 to additional 87 na po ang nagbebentang stores. Kasama na po dito yung ating mga LGUs, of course Cebu. Nung isang araw po nag-launch po tayo sa Bacolod, may additional po tayo doon na P20. Soon po, by next week po siguro pupunta po tayo ng Bohol and Siquijor.
dahil po sila po rin po ay mag-avail na rin ng programa, and soon Iloilo, Samar, Leyte. Yan po yung ating expansion for the project. At the same time po si DSWD, nabalitaan din po naman natin, sila po ay nag-usap din kasama ni Secretary Chu Laurel at si Secretary Gatchalian na yung pong mga supply ng ating bigas for relief at yung mga ginagawa po ng DSWD na pamimigay po ng bigas ay kukunin na po nila yung supply from our NFA na yun yung ginagamit natin for our P20. At the same time, bibilin po nila at a very competitive price na 33 pesos po yung bigas. Kasi nga po, ang alam naman talaga natin, subsidized po talaga yung P20 na ating bigas. So, natutuwa po kami na ang nagkakaroon po tayo ngayon ng conglomeration o yung nagkasasama-sama po tayo lahat, yung ating mga government agencies para po yung mga binibigay nating mga projects and programs is mismo sa mga mismong government agencies na po ang nagtutulungan. At the same time po, meron din po tayong yung Walang Gutom program na soon po ay sisimulan na rin natin na katulong din po natin dito yung DSWD. Yung pong mga DSWD accredited stores nila, ipapa-accredit na rin po nila through our Kadiwa program para doon din po yung mga beneficiaries natin ng ating Walang Gutom program ay makakabili po ng ating bigas. So, benteng bigas. Kasama na rin po yung ibang mga products na pinopromote din po natin sa Kadiwa. So, talaga pong ginagawa na po natin ng paraan. Kumbaga, nagbibigay po tayo ng support sa ating mga kababayan para dito sa Walang Gutom. At the same time, natutulungan din po natin yung ating magsasaka to be able to directly mabenta po nila yung kanilang produce sa ating mga mamimili without going through yung mga middleman po, yung mga nasa gitnang trader. So yun po ang magandang news po natin na gusto nating ipamahagi today. Magandang araw po. Asek, may tanong lang na konti. One of the elephants in the room ay yung promisa ni Presidente na turugin ng mga kartel, mga hoarders, at saka mga smugglers. Anong ginagawa ng DA tungkol dyan? Hindi kasi masyadong naririnig eh. Meron na ba kayong napakulong ng mga hoarders at saka smugglers? Lalo na ngayon, parang hindi tinanggap yung courtesy resignation ng mga heads ng customs. Malaking bahagi kasi ng problema sa rice ay konektado sa customs eh. At hindi na pag-uusapan yan. Ano ba ang gagawin dyan ng DA? Dyan sa smuggling, unhampered smuggling ng rice sa ating bansa? Well, ngayon po kasi tayo nakipagtulungan din dahil nga po dito sa pagka-enactment ng ating yung sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na malaki po ang role ng Department of Agriculture, especially in terms of the smuggling nga po and the hoarding. Yung pong cartel and yung po kasi pag-maintain natin ngayon tinatawag na daily price index, which falls po sa aming opisina ngayon na kailangan naming mag-maintain ng ating daily price index, which ginagawa po natin ngayon. Ito nga pong recently na huli nila na smuggled na sugar, sabi nila bakit daw naging 9 million lang ang valuation. Pero kung tutuusin po, hindi pa po kasi ito na valuation dun sa ating DPI. Ang DPI po ay ang daily price index, nakadepende po yan sa daily prevailing retail price. So ito po yung tinitignan nila ngayon na hindi po kasi natin yung valuation niya ay hindi po magdedepende sa customs valuation. So tingin po namin pagdadaan po dito sa ating, yun nga, sa valuation po ng DA, which is the daily price index, mas matataas po kasi yung valuation niya, mas magkakaroon po tayo ng basis para masampulan nga at matignan natin kung hanggang saan po yung kakayanin ng ating mga smugglers kung meron po tayo mga mahuhuling smugglers na ito dahil papasok sila dito sa economic sabotage which entails for higher penalties and fines. Itong 2025 ASEC, ang projection po ay papalo ng yung shortfall natin sa rice production, 5.1 million metric tons. Ito pa rin po ba ang projection natin nasa kalagitnaan na tayo ng taon? Ito pa po yung figure na tinitignan natin for 2025? Well, alam ko po nire-review nila ngayon. Definitely because nga of
a lot of factors na rin as we've seen kasi nag-project tayo ng shortfall because tinignan natin yung effects ng La Nina which medyo na-delay din ngayon pa lang naman talaga yung mga tag-ulan pero hindi natin alam kung ano pa magiging effect niyan for the rest of the year. But definitely po naman although we're seeing yun nga yung projections po natin medyo bumaba compared to the past kinompare po natin for the past 5 years tinitignan natin yan on a per annual basis, but definitely I think ngayon yung ating pong RISE program is definitely recalibrating po yung ating projections. Huling tanong na po. Nitong 2024 po, parang nilagdaan ng Pangulo yung isang batas na may kinalaman doon sa pag-aamyenda ng Rice Tarification Law na nagpapalawig doon sa implementasyon ng RCEP. From 10 billion annually, parang ginawang 30 billion. Ano po ang impact nito para doon naman sa mga magsasaka natin at dun sa ani na ini-expect natin on a yearly basis? Of course, there's an increase po of the RCEP fund. So definitely it's additional funding for farm inputs and at the same time pwede po natin gawin yan na additional pambili. Kasi yan po yung isa sa tinitignan po ng Presidente nga and together with the DA nga is di ba naglalagay po tayo na MSRP ngayon sa bigas. Ang gusto nga nila ngayon is magkaroon ng minimum buying price ngayon dahil nga nakikita natin, nagrereklamo po yung mga farmers natin especially doon sa mga medyo hindi po masyado nare-reach na NFA na nasa maabot 11. May mga nababalitaan po kami 11, 12. Yan po yung buying price nung ating bigas. So definitely, that's also one of the funding na tinitignan natin na makakasupport po na magkakaroon tayo ng minimum buying price para madiktahan natin not only si NFA but also yung ating mga middleman, mga rice traders who are buying from our local farmers. So that's one of the key incentives there. Thank you. More questions? Kung hindi naman, i-ambush interview nyo na lang yung mga guests natin. Sa pantanong kay ASEC, no? Sensya na ASEC, ha? Another elephant in the room ay yung ating kasing inflation, yung ating food inflation is not demand side. Ibig sabihin, hindi tumataas yung ating presyo ng bilihin, hindi dahil dumadami yung bumibili. Hindi naman, constant naman yan baka bumababa pa nga. Ang ating inflation is basically supply side. Kaya dito yung crucial yung role ng agriculture. Ano yung ginagawa ng DA para yung ating supply side, yung ating productivity ay mag-increase? Dahil for now, yung agriculture sector natin, binabatak pababa yung ating growth targets. Na dati 7, naging 6, tapos naging 5. So malaki yung epekto niya sa buong ekonomiya natin. Lalong-lalo na sa food inflation. So ano yung programa o ginagawa ng DA para yan ay masolusyonan? Definitely po ang mandato talaga ng DA is really po yung to assist, support our farmers, lalo-lalo na po on the production side. Meron po tayo sa rice program, definitely in terms of research, in terms of yung pagpapalaki pa po ng per hectare yield natin. Yan ang ginagawa natin ngayon. And we've seen progress na po talaga na meron tayong ginagawang sistema ngayon na nakikita natin talaga nagdodoble or merong 20 to 30% increase po yung yield natin per hectare, which we are planning po to replicate po in other areas in our countries, especially dun sa areas na nakikita natin yung potential na talagang exponential po yung magiging yield natin. But definitely po dun sa mga areas na nakikita natin na talagang for the longest time, kahit ano pong suporta natin especially with the rice, no? Yun po yung gusto natin i-shift sana with other high value crops na tingin natin mas angkop po dun sa, kasi minsan kasi depende rin po sa area. Like for example, dito sa, of course, Region 3, talagang ito na po talaga ang rice greenery natin. So it's very efficient kung dyan po natin talaga ibubuhos yung ating napakaliking budget for our rice productivity enhancement, pagpapalaki po ng productivity. As yung sa mga areas naman po na yon, yung nakikita din natin ng potential for the high value crops, yun po yung
ginagawan po natin ng programa ngayon na yung meron tayo yung intercropping, yung tinatawag na hindi lang basta isang crop for certain areas, at least ma-rotate po natin at mapataas natin yung productivity. At the same time then we're looking at yun nga yung enhancement din ng mga farmers capability na pwedeng hindi lang yung sa productivity side but also yung pagdadagdag po ng kanilang productivity in terms of post-harvest. Na sila na mismo yung kunwari kesa for example the rice, yung mga lalo na po yung mga heritage rice natin, yung sila na mismo ang nagigiling, sila na mismo ang nagpa-packaging, sila na mismo ang pupunta sa yung tulungan po natin through our agribusiness side, yung ating opisina po. Sila na mismo po yung pinagbebenta namin at nakikipag-deal po sa ating mga markets. So mas guaranteed po yung kita nila, at the same time hindi namin masyadong, kumbaga yung production sinusuportahan mo pa rin, pero parang gusto natin gawing mas direkta yung kanilang pagbebenta ng kanilang goods sa merkado. Yun po. Thank you, ma'am, for your generous answer. Although alam namin na beyond your yun, isagot niya, beyond base case. But ito na ang huling tanong talaga. Oh, last question na before we officially end this. Projections natin, ano po ang recalibration, yung re-revise siya downward or upward? Hindi, kasi usually naman talaga titingnan natin yung targets, depende po. Like for example, remember yung po sa El Nino before, nagkaroon din po tayo ng changes sa targets dyan. So depende po naman talaga yan kung ano po yung current situation din on the ground. Kasi hindi naman natin syempre mapoproject lahat ng possible scenarios. But definitely, it's always naman to also to recalibrate din our policies, no? Kasi kung magta-target ka, tas alam mo naman na kumbaga hindi natin ma-reach for reasons na beyond our control na, of course, we need to do something or we need to issue some policies that would be appropriate for kung ano po yung nangyayari on the ground. So that's how we see it naman. Hindi naman po tayo like it's a goal, but definitely there are factors that we have to consider. Okay. Thank you again, ma'am, for generous answer. Next time, iimbitahin natin yung nasa production side ng Department of Agriculture. Sa rice program. Si ma'am kasi nasa distribution lang eh. So iba yung nasa production. Marketing. Yes. Okay, thank you. We'll have to officially end this Saturday's edition of our news forum kasi may nag-aintay na mag-set up na for 11 o'clock. We'd like to thank our guests today, Philippine Coast Guard Commander J. Tariela, former Political Affairs Secretary Ronald Llamas, and Assistant Secretary Genevieve Guevara ng DA. Maraming salamat sa inyo lahat at we'll see you next Saturday. In the meantime pala, we'll have to try